Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Scorpio sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, di baka para sa someone na malapit sa inyo o kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative, depende sa kung anong mapipick up ang energy. Walang masama kung papanorin ng sun, moon at rising sign, kasi baka man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. I-enter ko lang ang aking membership, baka lang gusto nyo ng mga exclusive perks na hindi ko usually ginagawa. Ano to? Wala tayong gender. Ay, meron pala ito. Ito, may gender tayo. Earth Tome. So, yung Earth Tome, ano nga ba to? Knight of Pentacles. So, i-describe ko yung possible bida. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. Kasi kung dito para sa inyo, di baka para sa someone na malapit sa inyo o kakilala nyo mismo. So, ito na yung possible description. Tingnan nyo kung makilala nyo to. Lalaki. Pwede rin namang babae kung extrovert. Okay? Pero since magkakalituan tayo, dalawa yung gender, mag-focus tayo sa lalaki. Okay? May anak na. Ay, kasal muna. Kasal. Kung di kasal, di may anak. Mayaman. Kung di mayaman, may business. Kung walang business, di may trabaho. Pwede ang edad niya ay nasa 29 pala. 29 to 39. Wala to sa yung mga sinabi ko, wala sa usual na tarot description. Inimbento ko lang. Wala lang. Para lang may description tayo. Anyways, ano tong 9 of fire natin o 9 of wands? Six of wands, 3 of wands, 6 of cups. 6 of cups yung dulo to. Three of fire o 3 of wands. Ang dating may someone, probably yung bida natin ito ay hindi pa nag-give up. Nandito siya naghihintay tungkol sa atensyon, at ang atensyon ay mula sa someone from the past. Since love at career reading lang tayo, di probably ex niya to or crush. Basta importante pa rin sa kanya o interesado pa rin siya dito sa past person na kinukwento ko dito. Hinihintay niya So somehow gusto niyang mag-reconnect sila ulit. Gusto niya ng attention mula sa taong to na someone from the past.
So, hindi siya nag-give up dito na mag-reconnect sila ulit. Yun yung feeling ba. Mafe-feel niya to sa period na to. Ano tong 6 of Pentacles natin? Kaya lang 5 of Earth yung dulo. So, ang dating sa akin dito sa 6 of Earth o 6 of Pentacles natin. Ano na nga natin? Clarify na natin. Sumakit din ang ulo ko eh. Kasi marami siyang pwedeng meaning. So, 6 of Pentacles, kinlarify ng 2 of Pentacles, 10 of Cups, the World. The World. Ang dating sa akin, gusto niyang magkaayos pa sila. Kasi harmony rin to. Ito nga rin eh, peace. Oh. Diba? Sumatulo ko. So, ang dating nga sa akin, itong bida natin naghahangad pa ng reconciliation sa ex niya or niligawan niya or crush niya o basta past person. Gusto niya magkabalikan pa sila or mag-reconnect. Pero kung sabihin natin mag-ex sila at alam niya sa sarili niya na siya yung nag-cause ng separation, somehow gusto niya ituwid yung pagkakamali niya. Kasi case to case basis. Kasi may ex naman na siya yung iniwan. Pero kung ang case ay siya, itong bida natin yung nag-cause ng problem o separation, gusto niyang ituwid yung pagkakamali niya para lang magkabati na sila. Gusto niyang mag-take ng accountability or responsibility sa nagawang pagkakamali, lalo na nga kung pamilyado sila. Gusto niya pang mabuo. Kung ang case ay pamilyado, di gusto niya pa mabuo yung pamilya nila. Pero mas tatama to sa pamilyadong hindi kasal. Okay? Ngayon, kung di pamilyado, di happiness na to. Gusto niya mag-take accountable sa nangyari, kung siya mismo yung nag-cause nga ng problem o separation. Kasi yung pusa tumitingin dun sa labas na para bang what if lumabas siya, anong naghihintay sa kanya sa labas, na para bang napapaisip siya, what if makipag-ayos siya, ganun dating.
So, whether literal na mag-take action siya tungkol dito sa reconciliation or mapapaisip-isip lang tungkol nga dito sa reconciliation. Ngayon, ito na yung possible outcome natin. Dulo na to eh. 5 of Earth o 5 of Pentacles. Clarify din natin yan. Nadulas pa yung pusa dito. 8 of Wands. The Hermit. Oh. Double 8 eh. Ayusin ko lang sandali. So again, ulitin ko. 8 of Wands, the Hermit, at 8 of Pentacles. Yun yung clarifier cards ng 5 of Earth o 5 of Pentacles. Yung sinabi ko kanina na mapapaisip-isip, what if mag-take accountability siya sa nangyari, what if makipag-ayos siya, in short. Mukhang di na siya patatawarin dito sa 5 of Earth. 5 of Pentacles na parang lahat ng effort niya ay masasayang lang or mababaliwala. So, sa madaling salita, ayaw na ng ex niya sa kanya. Yun yung outcome natin. Parang either i-voice out to ng ex-partner na ayaw na sa kanya, or hindi siya re-replyan. Na parang bang siya na mismo makaka-realize na parang ayaw na nung ex-partner. Ayaw nang i-work out ang connection nila. Yun na yung outcome natin, Anyways, wala kasi dito yung yung deck na may advice. Ito na lang advice natin. Anong advice sa ganitong sitwasyon? So, ang advice natin, wag damdamin ang nangyari. Wag masyado. Mahirap kasi yung hindi mo dadamdamin. Siyempre masakit. So, sa madaling salita, wag masyadong damdamin
ang nangyari. Temporary, i-remove ang sarili mula sa connection na to. So, sa madaling salita, mag-let go. Sa ngayon, wala tayong magagawa eh. Kasi nandito rin naman yung site na para bang din yung card ng removal, cutting, o separation. Ito kasi fleeting. So, parang dating sa akin temporarily, i-remove ang sarili mula dito sa ring. Ring kasi ay marriage o connection o commitment in general. So again, since mukhang ayaw na nga nung ex, wala tayong magagawa kundi mag-move on. Mag-move on na. Okay? Wala akong makita kasing senyales na pwede pang umasa. Pero sa ngayong period lang naman na to. Sa period na to, mag-let go na lang muna. Okay? Hindi tayo binibigyan ng clue na umasa pa tayo. Wala wala pa sa ngayon. Anyways, punta na lang tayo dito sa clue. Ito yung clue natin. Ito yung possible ex-partner na Scorpio sa reading na to. Kapwa nila Scorpio, Leo, o Scorpio ulit. Ngayon, kung hindi para sa inyo tong reading, edi baka para sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol. Ito ang possible zodiac sign niya. So, ang possible zodiac sign niya ay Sagittarius, Aries, o Capricorn. Ito pa yung description natin, Pero tabi ko lang tong nagamit ko ng deck. Kasi ayoko nang magulo. Ito, natapos na tayo dito, kaya itabi ko na rin. Ito yung possible clue pa natin, ha? So, same instruction. Kung di man tumama sa inyo tong clue, di baka tumama sa person nyo, kakilala o idol. Kunin nyo lang yung info o clue na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Teka, ayan, may lalaki na tayo. Man daw. Pero ayusin ko lang to. So, yung lalaki may bisyo o bad habits May masamang bisyo o masamang gawain. O unhealthy habits in general. Maaaring yung lalaki ay mas matanda dun sa babae. Or European. Kung di man European, baka nasa Europe. Or foreigner. Yun yung unang case. Or pwede rin namang huwag nyo nang pansinin to. So, may someone na may unhealthy habits. Yung person ng iba sa inyo ay mas matanda sa kanila. Or may someone na nasa Europe. Or baka European yung person. Or nasa ibang bansa na lang in general. O foreigner. So again, kunin nyo lang yung clue o information na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. Ayan. Punta tayo dito sa isa pang deck.
Ano pang masasabi nito? So, may someone dito. Sabihin natin. Family member? Kasi house eh. May family member na gusto na mag-solo. Sabihin natin pwedeng kapamilya nyo mismo to or kapamilya ng kakilala nyo na para bang sa period na to ay may isipan or literal na aalis sa bahay, ma-relocate dahil gusto na nga mag-solo or for some reason ay ma-relocate dahil sa work niya. So pag ganun, mag-isa na lang siya, diba? Malayo sa kapamilya niya. Ano pang mabubuo kong senaryo dito? Ngayon, sabihin natin may family abuse. So, syempre, kung may abuse, yung victim gusto niya nang umalis sa bahay. O kaya pala may family member na bigla na lang umalis. Nagsulo ay dahil sa presence ng abuse. So, maraming pwedeng case kasi eh. So, sabihin natin sa relasyon, may someone na abusive. Maglilid na to sa separation. Sabi ko nga sa inyo, maraming pwedeng case. So, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo or sa kakilala nyo. O pwedeng yun yung magiging reason bakit aalis yung family member. Ngayon, punta na tayo dito sa last deck natin. Babasahin ko na lang tong part na to. Kukuha lang ako ng 3 cards. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Madali naman tong intindihin, kaya babasahin ko na lang. Wow! Ito maganda oh. Abundance. Abundance, blessing, o prosperity, magkakapares lang yan. So, sabi dito, an inflow of money, love, and or rewards. Eto, expansion, pursue bigger or greater endeavors. At ang huli, decisions, the need to gain clarity through decision making. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.